Congressman, napatawag kami kasi ito nga, isang romblon sa nabanggit ni Sara Diskaya ng isang contractor na, alam mo, mainit niya yon. Diyan pa sa romblon ay kaya binabanggit ni Governor kanina, 80 flood control projects. Marami din proyekto pala si Diskaya dyan. Yung St. Timothy at saka Alpha Omega. Tsaka Southwest. Sunwest. Yes, totoo yan. Totoo yan, Noel, Dennis. Totoo yan. Ngayon po, ano po reaction nyo sa pagbuo ni Governor Fermalo Fabic ng task force na sisiyasat sa mga flood control projects dyan sa Romblon? Sa totoo, Dennis, no, Noel, todo ang suporta ko dyan. I will welcome that move. You know why? After lumabas itong mga kwento, naging top-notcher ito, yung mga issues, lalo na yung mga masabi natin, ano yung tinatawag, yung mga ghost projects daw, no? So, maraming lumalabas na mga kwento na doon sa amin na ang patungo papunta sa akin. Alam mo na, hindi natin maiwasan yan sa politika, ano? So, siguro this is best na magawa nga ni Governor Trins yung fact-finding at nang mapatunayan na talagang nandiyan naman yan, kompleto sa tawag nga nito, kompleto sa specifications ng pagkagawa at nakakatugma doon sa pangangailangan. Kasi sa totoo lang, I have to admit, for example, no, gawin na natin example yung bayan ni Governor Trins sa Udjongan. Sa master plan ng Udjongan, flood control, ang aming requirement sa ngayon, no, ang aming masabi natin ang implement o nagawa ng flood control ng DPWH ay nasa 25% pa lang. Kailangan pa ng 75% para totally ma-mitigate o para yung flooding. Alam ng mga taga-Udjongan yan na konting ulan lang bumabaha na sa kanila. So my point is, yan yung mga ginagawa ng DPWH at lahat naman itong mga projects nito are vetted and consulted with the locals. Sila ang gumagawa ng resolution dyan. So yung 80 flood control projects, kulang pa yon? Actually, the whole, yung siya sabing 5.8B, kulang pa yan, Dennis. No? Based on kasi sa ngayon, may master plan naman, gaya, na siguro Udjonganons will not forget this during the time that PBBM was supposed to visit Romblon. Hindi siya natuloy dahil baha ang Udjongan, baha yung bayan ng San Andres. Yes, naalala ko yun. And yung 5.8 billion, magkano pa ang kailangan para makumpleto mga flood control projects sa Romblon? It will really depend on what you call that, the final costings, pero just to be very specific, Noel, Dennis, hindi naman totally kailangan yon because sa ngayon, considering na kapag install na tayo ng, say, sa Udjongan is 25%, sa San Andres 15% of the requirements based on master planning, when you say master plan, ito yung talagang i-segregate mo yung daloy ng tubig ng lahat ng mga rivers. Napakaraming rivers dyan. Alam naman ng ating mga kababayan dyan. So, ang ginawa talaga ng DPWH, inunan nila doon sa areas na at least tukuyan kaagad, Hindi naman totally, kundi mamitigate man lang yung baha. Kaya noon, bumabaha dyan mga 3-4 na araw bago humupa. Ngayon at least mabilis humupa ang baha sa Udjongan at sa San Andres. Okay. Ngayon ay ang mga controversial na mga contractor pala ang gumawa din ng flood control project dyan sa Romblon. Ngayon ay nai-issue dahil sinasabing kakilala nyo, direktsahang sagot po, Congressman, kayo ba'y nakinabang dito? May tinanggap kayo kasi na-i-issue na malaki ang tinanggap ni Congressman dyan, kaya mga substandard dyan. Ano po ang sagot nyo doon? Well, diretsahan na lahat yan ang dula ng tao. Alam mo, ang mga tao ngayon, lalo na yung mga kalaban ko, pagka makita na, 5.8 billion, compute na yan, ilang percent, totoo yun, Pero I will have to be very frank. Maraming papatulong, that's the job of the congressman, how to maximize what he can do to address the requirements of the constituents. Kaya kung isipin mo, kung kami lang ay
babase doon sa sinasabi naming mga allocable projects na pwede naming mai-propose sa DBM, ay malaki pang pagkukulang yan, Noel, Dennis. Kaya we really have to work very hard to also get from other sources. Pero I can tell you point blank, I hope pwede naman nilang they can already check that na ako ay hindi nakikinabang doon sa mga ganong sitwasyon. Oo. And sinasabi, kayo doon nag-facilitate yung isa sa Odyongan yata yun na parang sa donasyon doon sa simbahan, kakilala daw nyo yung mga contractor. Totoo yan na hindi ko ipinagkakaila yan. Siguro, in fact, if you have to look at it really, kung ito mga contractor kinikikilan ko, magbibigay pa ba yan sa simbahan? Di ba? At maluwag naman sila nagbigay and they gave in their personal capacity. Yun nga, kita mo pati donasyon ng isang tao sa simbahan, bibigyan nila ng masamang kahulugan. So, in short, my point is, ang sabi nila, bakit puro malalaki, matataas, or mayayaman? In fact, talagang malalaki yung mga contractors doon. Ang point ko is, may tinatawag tayong NFCC. They are qualified also to bid, and bidding is not only limited to local contractors. Naka-flag out yan all throughout the country. At hindi namin po pwedeng barahin kung sino ang gusto magsali, di ba? Ay baka ang sinasabi po ng mga nagko-comment ay kakilala nyo, pinaburan nyo, wala nang bidding. Ito na, binigay nyo na lamang sa kanila dahil kakilala nyo. Noel, Dennis, kung meron silang ma-prove na walang bidding, magre-resign ako. Magre-resign po kayo? Oo, because I'm pretty sure, because that means to say, release ako sa aking oversight powers sa tawag na nito, sa pagtutok ng lahat ng mga proyekto na dapat ibigay, hindi lang DPWH, pati DSWD yan, pati DA, pati DAR, etc., pati DOH, may mga projects yan lahat. So, nakikita naman ng tao. In fact, ito yung isang question lang, we just passed the last election, di ba? Walang 2 buwan ang nakaraan. Hindi ito lumalabas na issue. Walang issue na ganito. Why? Because they don't see anything. In fact, I was trying to catch up nga kay Gov Trins kanina, and happy naman ako na sabi nga niya, it has to be based on facts. Kaya sabi ko nga, I'm supporting her initiative. I'm supporting her initiative na ipa-imbestigan ng sa ganon yung mga gumagawa ng mga kwento-kwento dyan, etc. At least galing siguro pag sinabi ni Governor Prince, wala ako nakitang ghost project, at least maniniwala sila, pero sa akin hindi maniniwala yun kasi makalaban natin yun, di ba? Sorry to say that, no? Lawin ko, magre-resign kayo as congressman kung mapapatunayan. Totoo, basta may ghost project. So walang ghost project dyan, ha? I can assure you that. At hindi din kayo kumita. Ay, syempre. Kung puntahan natin, Dennis, tayo mismo pupunta. Ito kayo. In fact, Noel, nag-uusap nga kami ni Dennis na napakaganda ng aming probinsya. He knows that. So, I am extending my personal invitation na pumunta kayo doon. Kalayo laang.